Ngayong hapon sa tanan, sa ngalan ni Ginoong Hesus, abrihan ang Biblia sa book na 19, versikulo 7. Glory! Book na 19, versikulo 7. Magkalipay kita kag magkasadya sinakas kag mamimaya sa iya. Kaya kasal sang modelo nagabot kag nakaama na ang iya nobya. Mahal nga langit nun, Diyos ang gamhanan. Kapre kami, ikaw magbindisyon. Ikaw ang Diyos nga manug-ayo, manluluwas, manunubos, Amen. manunugan, hari sa mga hari, Yes, Lord. Diyos ang mga Diyos, Yes. dalayaw ka, Glory. gamhanan. Ikaw si Elohim, Yes. Amen. ikaw man si Jehovah, Amen. ikaw si El Shaddai, Yes. ikaw si Yahweh, ikaw ang Diyos sa mga Diyos. Amen. Ang tanan nga kapugusan sa pagka-Diyos yara sa inyo. Amen. Salamat Amen. sa ngalan ni Ginoong Hesus, gampo kami. Amen. Mag-ampun ko, maayong hapon. Inisyo nga versikulo, napatuhoy ini siya sa aton nga panahon. Kaya nga man, kasal sang kordero. Manaboy siya sa rapture. So, ang rapture matabo sa ating panahon. Amen. Galing nga versikulo, para niya sa ating tiempo. Amen. Parehasang Mateo 22, may hari nga naga-panimbitar sa kasal sa iya prinsipe. Kag ang una-una naging imbitar mo ang mga Hudyo. Kaya ang mayong balita sa una, ang mayong balita sila ang una naging walihan. Amen. Pero wala silang magsaka. Ang Hebreo 4, versikulo 2 basahin. Hebreo 4, versikulo 2. Sige. 4:2. Hallelujah. Ay nagabot sa aton ang maayong balita subong nga sa ila apang ang pulong nga nabatian nila wala mapusli nila bangon nga wala mabulugi sang pagtuo sang mga nakabati. Sunod sa nabasa, ang pulong na aton nabatian. Una, ang mga Israelita o mga Hudyo ang unang kabati. Kaysa ila ini una ginuwan. Kung galing ang pulong na ilang nabatian, wala mapuslan. Yes. Bangod, wala sila magtuo sa makabati. Amen. Wala ka video, wala ka kay may kapatid, tamang ang mabuting balita, hindi nila napakinabangan. Dahil walang panampalataya, walang pagtuo. Nagsumpa ang Diyos. Versikulo 3, Hebreo 1:3. Ano ang sumpa sa Diyos sa ilan? Ay kita nga nagagtuo nakasulod sa sinang kapuayan subong nga sa iya nagasiling subong na nagsumpa ako sa akon kasingkan hindi gid sila makasulod sa akon kapuayan. Okay. Glory. Ang Diyos
nagsumpa na ining mga Israelita na nakarinig ng mabuting balita, pero hindi sila sumampalataya ang sumpa ng God sa kanyang sarili. Hindi sila magpasok sa kapahingaan ng Panginoon. Ang kapahingaan ng Panginoon ay ang pagtanggap banal na Espiritu. Ganyan ang mga Israelita, mayroon silang kautusan, may law under the law. Pero wala sila Holy Ghost, wala banal na Espiritu na siyang kapahuwayan sa Ginoo. Amen. Anong ginasiling sa Binuhatan Kapitulo 8, 40, Binuhatan City, 49, siling siyang Ginoo, langit, suno ko na, duta, tungtungan sa akong tiil. Yes. Ano kadako nga balay? Ipatindog ninyo para sa akin. O anong lugar, dako lugar, ang akong kapahuwayan. Anong kapahuwayan ng Panginoon, ang kapahingaan? Hindi sa bado, kundi banal na Espiritu. Kasi anong lugar ang aking kapahingaan? Hindi sinabi, anong araw ang aking kapahingaan? Pag-araw sa bado. Pero kung lugar ang kapahingaan, Holy Ghost, sino ang tatanggap ng Holy Ghost? So, walang Holy Ghost sa mga hindi sumampalataya sa mabuting balita. Amen. At ako ibalik ko ang parabulan ng Panginoon na ang mabuting balita ipinangaral sa mga hintil, sa mga masasama, sa mga hindi matuwid, sa mga makasalanan, at napuno ang bulwagan ng kasalan. Nang pumasok ang hari, nakita niya ang tao doon. Kaibigan, bakit nakapasok ka dito na walang damit pangkasal? Saan ka dumaan? At ang tao yun, naumig siya, natulala. Sabi ng hari, mga alipin, gapusin ito sa kamay at sa paa, at itapon sa labas. Doon ang mga aso. Yes. Magnanahit ang ngipin nila, ay iiyak sila. Ano yun? Malaking kapigatinan. Amen. Ang walang damit pangkasal, hindi mararapture. Yes. Amen. Dahil ang mararapture, kailangan may damit pangkasal. Amen. Kaya nga itong lalaki nakapasok sa lusalo ng kasalan, hindi nakasama sa rapture. Amen. Kaya ano sasabi itong limang matal, ang limang marmang, muna mga buang-buang ng iglesia, hindi nakapasok sa kasalan. Tumato, Panginoon, papasukin mo kami. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Sino ang kilala ng Panginoon? Ang kilala niya, yung may banal na Espiritu. Dahil ang walang banal na Espiritu, hindi sa Kanya. Glory. Kaya nga, hindi sa Kanya, hindi na kilala. Ang walang banal na Espiritu, hindi na kilala. Amen. Hindi makapasok sa rapture, sa kasalan. Dahil wala silang langis na tipo ng banal na Espiritu. Kahit gaano man kabuot yung tao, Amen. kung wala siya, balaan ng Espiritu, hindi siya kasunod sa ginharia. Amen. Basa brother sa unang quotation. Glory. Who is Jesus? Sino itong si Jesus? Go join up with some group somewhere. Okay. Siya rin sa mensahe. Sige. Lumakad ka.
at sumama ka. Go somewhere by there, eh? Di ba? Go. Join up with some group somewhere that you can fellowship Fellowship. with. Lang. Fellowship ang hinahanap. Sabi ng propeta, go! Lumakad ka. Amen. Sa mga grupo na yan. Para makipag-fellowship ka. Amen. Pero may kondisyon. Ganito. Preaches the full word of God. Kanino grupo? Sa mga nagtuturo ng buong salita ng Diyos. Doon ka makipag-fellowship kapag hindi full Amen. ang paniwala sa salita ng Diyos, huwag ka doon. Hindi nagpapahintulot dahil ang pahintulot, go! At makipag-fellowship ka. Amen. Sa mga grupo, ang daming grupo kasi. Iba-iba ang aral. Ang mga grupo na nangangaral ng buong katotohanan. Amen. Pag-part lang, huwag. Yung paniwala nila, understanding nila, bahagi nila ng katotohanan, huwag. Kundi doon sa buong katotohanan. Amen. Glory. Ngayon na akong babasa, Brad, sa inyo. Sa cellphone. Sunday sa Paris. At tapusan tayo, tapusan. And stay with that word. At manatili ka sa salitang yan. Amen. Saan ka manatili? Sa salitang yan. Amen. Ang katotohanan. Sin. Souls that are in prison now. 1963. Yun ang libro. Sin. You can put the messenger to sleep. Okay? Ang mensahero, pwede siyang mamamatay. Mamamatay siya. Parehas kay Moses, namatay siya. Kasi tao, maliban kay Elias, na nirapture. Si Enoch, nirapture. Amen. Pero may mga mensahero na hindi na-rapture na namamatay. Sige ito. But you can't put the message. Pero ang mensahe ay hindi pwedeng mamamatay. Amen. Amen. Mensahero lang ang mamamatay. Correct. Kasi sabi nila, patay na si Brother Branham na mensahero. Sila na naman ang propeta. Wala na mensahe. Ayon sa mensahero, itong mensahero, mamamatay. Pero ang mensahe hindi pwede Yes. na mamamatay. Sa panahon ni Moses, ang law, ang mga salita ng Diyos, ibinigay sa pamagitan ni Moses. Namatay na si Moses, pagdating ni Kristo, tinanong siya. Sabi ni Moses ganito, sabi ni Moses ganoon. Ano siya sabi ng Panginoon? Hindi ako naparito para sirain ang mga yan. Naparito ako para yan ay sundin, ganapin ko. Matagal nang patay si Moses, pero ang mensahe dala niya, andiyan pa rin. Amen. Patay ang mensahero, pero ang mensahe nandiyan. Ganon din ang ikapitong mensahero. Ang propeta patay na, pero ang mensahe hindi pwede mamamatay. Amen. Babalik iyon sa Diyos. Correct. Kailan ang sagot pagkatapos ng rapture? Glory. Pagkatapos ng rapture, sige, iba na namang mensahe. Sino ang magdadala? Si Moses at si Elias. Anong mensahe dalhin nila? Si Kristo. Dahil hindi sila naniniwala na si Kristo ang Mesiyas. Hindi sila naniniwala na si Kristo ang Diyos. Kaya pangaral siya ni Moses at ni Elias, si Kristo.
Amen. sa panahon ng malaking kapigatian. Amen. So, papalitan lang ang mensahe dala ni Brother Branham kapag tapos na ang rapture. Amen. Habang di pa rapture, ang mensahe ay manatiling mensahe. Amen. Siyempre din, Getso? That's right. He lived on. And notice when Dali lang. Buhay ang mensahe. Amen. Ang mensahe salita. Yes. Ang mensahe si Kristo. Amen. Si Kristo hindi patay. Kaya si Kristo ay manatiling buhay. Glory. Si Kristo at ang mensahe isa. Hallelujah. Right. Ang mensahero at ang mensahe isa. Si Kristo at ang iglesia isa. Amen. Si Kristo, bana. Ang iglesia, asawa. Ang iglesia, nobya, asawa ni Kristo. Gani ang nobya at si Kristo, isa. Amen. Tayo'y bahagi ng nobya niyan. Right. Hindi, alam mo may mga mali na mensahe ang binabasa pero mali ang pakahulugan. Siya sabi, mga nobya daw tayo ni Kristo. Mali! Hindi tayo mga nobya. Ano siya? Daming asawa na. Isa na ang iglesia. Amen. May isang iglesia, Efeso 4:4. Basahin mo kung ilan ang kanyang katawan. Na siyang iglesia. 4. May isa ka lawas, Kita mo? May isa kalabas. kag isa ka espiritu. Subong man nga gintawag kamo sa isa ka paglaom sa isa inyo pagkatinawag. Isa ang lawas. Anong lawas? Nobya. Ano ang nobya? Iglesia. Amen. Pero ang iglesia, na siyang lawas, isa. Kaya ang isa na, nobya. Ang nobya ang asawa niya, isa. Di nakasulat. Bunga. 21. Verse 9. See. Verse 9. Nya nagabot ang isa sa 7 ka manugtunda nga may 7 ka yahong nga puno sa 7 ka katapusan nga kalalagan. Pag nagpakigambal siya sa akon nga nagasiling, "Karika, ipakita ko sa imo ang nubya, ang asawa sang kordero." Kita mo? Amen. Sino ang nobya? Ano ang nobya? Asawa ni Kristo na siyang kordero. Siyang nobya at ang asawa isa. At ang asawa niyan, iglesia. Katawan ni Kristo. Ilan ang iglesia? Isa lang. Kaya hindi pwede magdamo ang iglesia. Hindi pwede magdamo ang katawan ni Kristo. Isa lang ang bride, ang nobya sa buong mundo. At tayo'y mga sangkap ng iglesyang iyan. Amen. Pagtulad ng katawan ni isa lamang, may mata, may ilong, may tainga, may kamay, may paa, ganyan tayo. Maaring ikaw ay tainga. Maaring ikaw ay bahagi ka ng, ikaw ay kamay ng katawan. So mga bahagi tayo. Hindi tayo mga nobya. Bahagi tayo ng isang katawan. Saan mababasa? 1 Corinto 12:27. Karon kamo amo ang lawas ni Kristo kag ang tagsa-tagsa nga mga bahin sa iya. Amen. Agin butang sa Dios sa iglesia ang Bandotsyon na. Karon kamo, tayo, bahin, bahagi ng katawan. Amen. Bahin tayo ng nobyang iyon. So isa lang nobya sa buong mundo. Yes. Sa bawat kapanahonan, isang nobya.
Sa panahon ni Pablo, isang nobya. Sa ating panahon, isang nobya. Lahat nito, pagsama-samahin. Pagdating ng rapture. So, ang tawag sa ating pinili, ang tawag sa ating bahagi ng nobya. Hindi tayo nobya, mali yan. Baguhin nyo yan. Huwag nyo gayahin ang iba. Mali na turo yun. Kapag sinabi mga nobya, maraming panagatawan ni Kristo. Mali yan. Okay, brother? Tuloy tayo. Doon. Tapos ito? That's all. So, kahit patay na, ang propeta, ang mensahe nandyan pa rin. Amen. Kaya mali ang kasabihan, patay na ang mensahero at siya nga naman ang propeta. Kapag siya ang propeta, pagusto naman siya magpalabas ng sariling interpretasyon. Ang mensahe hindi piling mamamatay. Amen. Buhay ka ng mensahe si Kristo Right. sa purma ng salita. And Sige, brother. Book of Redemption. The world is again falling apart. When the Lamb took the book out of the right Nang ang hand. kordero ay dumating at kinuha ang libro sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. That was the book of redemption. Ano ang libro? Libro ng katubusan. Ano ang kinuha ng lamb ng kordero na si Kristo? Doon sa nakaupo sa trono, libro ng katubusan. Ano yun? Ang libro na may 7 tatak. Libro na may 7 tatak. Anong katawagan? Libro ng katubusan. Book of Redemption. Yes. Ano itong redemption? Pagtubos ng magkasala si Atan. Ang pantubos, dugo ng kordero sa cross. Maliban sa dugo ni Kristo, maliban sa kamatayan, walang katubusan. Ano siya sabi sa Galatia 3, versikulo 13? Sa sumpa ng kautusan tayo tinubos si Kristo na ipinako sa cross. Basahin ba natin? Tracy. Si Kristo nagtubos sa aton gikan sa pagkamalaot sang kasuguan nga ginpakamalaot tungod sa aton. Kay nasulat na pinakamalaot ang tagsa nga nabitay sa kahoy. Okay. Si Kristo namatay sa cross para magtubos. Yun ang ginawa is kanyang first coming sa unang pagdating. At ang kanyang tinubos ay kanyang ginawang iglesia. Hindi rin yun, kundi mga tao na tumuloo sa mensahe. Amen. Naging bautismuhan sa Espiritu Santo. Amen. Right. Yun ang iglesia. Ni tinayo na kanyang tinubos, kanyang niligtas, tinubos, at pinuspos ng Espiritu Santo, bautismuhan sila sa Espiritu Santo. Ngunit ang iglesia, yun nahulog sa kasalanan. Muli nahulog sa kasalanan. Dahil nahulog ang iglesia sa salita ng Diyos. Pumasok ang espiritu ng Antikristo Amen. sa iglesia, Yes. tunay na iglesia, at gumamit ng mga ministro. Mga ministro na walang banal na espiritu. Amen. Walang kaloob, walang hiyas. At nagsalita sila ng mga tot na aral. Ang mabuting balita ni Kristo ay kanilang binaluktot. Ano nangyari? So, ang mabuting balita ni Kristo ay naging ibang mabuting balita. Dahil binaluktot na.
Sino nagbaluktot? Itong nanggugulo. Amen. Sino ang nanggugulo? Itong mga ministro na ginulong panampalataya ng mga Kristiyano. Saan nababasa yan? Galacia 1, versikulo 6, kag 7. Natingala ko nga nagahalin kamo sing tama kadali, gikan sa iya na nagtawag sa inyo sa bugay ni Kristo. Kag nagaliso sa tuway nga maayong balita. Hindi nga may iban nga maayong balita, kundi may pila nga nagagamo sa inyo. Magbuot magpatiko sa maayong balita. Hallelujah. Ikaw, ano sinabi ni Pablo sa kanyang panahon pa? Lord. Nagtaka naman ako sa inyo. Kay bilis nyo lumipat sa ibang aral. Mabuting balita, pero ibang aral. Right. Lord. Yun ay ibang mabuting balita. Sabihin may mga taong nang gugulo sa inyo at kanilang ibaluktot ang mabuting balita ni Kristo. Kapag pinaluktot, yun ay ibang mabuting balita. Amen. Eh, nangangaral na yan. Anong gagawin ng Diyos sa kanya? Verse 8. Apang bisan kami, ukon ang manugtunta gikan sa langit, magwali sa inyo sing maayong balita, matuway sang sa amon ginuwali sa inyo, magmangin pinakamalaot siya. Ano sinabi ni Apostol Pablo kahit anghel pa yun mula sa langit? Glory. Ano ba? Mangaral sa inyo, anghel na yun. Mula sa langit. Yes. Ang ipangangaral niya, ibang uri ng mabuting balita. Amen. Na hindi katulad sa ipinangaral ng mga apostol. Amen. Yung mga ipinangaral ni Pablo, revelation yun, kapayagan ni Kristo kay Pablo. Sabi kapag nangaral ng salungat o kontra dito, ang tao yung pagkasumpain. Amen. Mabait siya, masigasig siya, sincero siya, matapat siya, pero ibang kayang aral. Sumpain. Amen. Dahil nagdala siya ng tao pa impyerno. Anong sinasabi ni Pablo sa una, 2 Korinto 11, versikulo 3 at 4? Verse 4. Apang na nagakahadlok ako nga subong nga ang mantuog sa iya kadaya, naglimbong kaiba. Ang inyong mga nauna patalawon gikan sa anuot, kag tutli nga katutong kay Kristo. Kay kung may isa nga magabot kag magwali sa iban ni Jesus, sang sa among ginwali, ukon maglabaton kamo sa iban nga espiritu, sang sa inyo nabaton, ukon magabaton kamo sa iban nga maayong balita, sang sa inyo nabaton, maayo ang pagbatas ninyo isip. Ito mo, ano sa sinabi ni Apostol Pablo? Itong ahas, serpente, Glory. na dumaya kay iba, ito rin ang dadaya sa iglesia. Right. Sabi niya, ang linis-linis ng inyong panampalataya, ang linis-linis inyong kaisipan, dinumihan. Ano ang panduli? Ang pangangaral ng ibang Jesus. Amen. Ang pangalan ni Pablo, si Jesus, siya ang Ama, siya ang Anak, siya ang Espiritu Santo. Ang pangalan ng Biblia, si Jesus, Diyos. Amen. Malaking Diyos. Yes. Hindi maliit na Diyos. Right. Wala pang lahat ng bagay nandoon na si Kristo. Amen. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Siya ay kalagayang Diyopani. Ang Diyopani, Diyos. Amen. Hindi siya pwedeng gagawin pang Diyos. Right. Diyos na siya dati. Amen. May nangangaral na ganong uri na Jesus.
Hindi yun ang Isus na pinangaral ng mga apostol. Kaya tuloy, ibang espiritu ang tinanggap nila. Anong espiritu tinanggap nila? Espiritu ng Satanas. Glory. Wrong spirit. Kapag sabihan mo sila ng katotohanan, magagalit. Paano ang espiritu sa kanila? Wrong. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang gusto nila, mali. Talagang tuturuan sila ng mali. Hindi pwede ng mali. Ang espiritu ng Satanas, matuturo sa inyo ng tama. Ang espiritu yung nagkatotohanan, yung matuturo sa atin ng tama. Hallelujah. Ano pa sinasabi? Ang Glory. tinanggap nyo, ibang uri ng mabuting balita. Sino ba yung magkaipabatas nyo? Sala naging Yesus, sala naging Espiritu, sala ng pagtulungan, tinbatas pa nila. Nang maayong balita matutod, hindi sila magbagon. Amen. Brother, tuloy mo. And those names was put in there before the foundation of the world. Okay? Hallelujah. Ang mga pangalan na isinulat doon bago nilikha ang mundo. Kailan isinulat ang pangalan? Bago nilikha ang mundo. Anong ginawa ng Diyos? Isinulat ang ating pangalan saan? Sa aklat ng katubusan. Nasaan ang pangalan natin? Sa aklat ng katubusan. Hindi pwede na ang pangalan ng tutubusin ay wala sa aklat ng katubusan. Kaya nga pinuksan. Nahulog ang iglesia sa salita. Kaya pinuksan ang hiwaga ng 7 tatak na itong pantubos sa mga nahulog sa salita. Glory. Salita, sa salita nahulog, salita na pantubos. Amen. Ito kailan magaganap? Muli sa ating panahon. Dahil pinuksan ang 7 tatak, hindi sa panahon ni Pablo, hindi sa panahon ng mga Reformation. Sa Pentecostal, sa Baptist, Methodista, wala. Hindi ito nabuksan sa ating panahon. Pinuksan ito sa ating panahon. Amen. Kaya ang mga tinubos na tinuturo dito, tayo! Nang buksan, nandoon ang pangalan natin. So natin, ang mga pinili sa huling panahon. Ito ang huling panahon. Hindi ito binuksan sa time ni Pablo. Umiyak na si Juan eh. Dahil walang sino dapat mabukas ni magayag ng libro na may 7 tatak. Wala. Si Kristo lang. Dahil lang sa huling panahon. Ito ang panahon nito. Panahon ng Laodicea. Pagkatapos ng panahon ng Pentecostal. Pagkatapos ng panahon ng Pentecostal, ang masunod, panahon ng Nobya. At binuksan ang aklat. At sa aklat niyo, nandoon ang pangalan ko. Nandoon ang pangalan mo. Nandoon ang pangalan mo pinili. Nandoon ang pangalan ng mga mananampalataya ng bawat mensahe. Kala ang mensahe yun. Iyon ang pangalan din natin. Thank you, Lord. Lord, Buksan ito rin mo, brother. Hallelujah. the plan, when the last name was called, the book, the plan, Ah. everything was revealed then. Okay. Kung ang katapusang tao, pangalan tao, ay matawag na. Matawag na. Glory. Kapag matawag na, Yes. ang panahon ng pagtubos, sirado na. Meaning, rapture na. Glory. Pagdating ng rapture, wala na pagtubos. Ang katapusang pangalan, dapat tawagin. Ano ba tawag? Ang mga hiwaga na nahayag sa libro na may 7 tatak. Yun ang pagtawag.
Kaya ano ang ating pangangaral? Pantawag. Amen. Hindi ang aral ni Wesley ng Pentecostal, hindi ang pangaral ni Luther, Yes. hindi ang pangaral ng kabanaran, hindi ang pangaral ng katuwiran, hindi ang mga kaloob ng Espiritu Santo, ang ipangaral natin yung pagtubos. Amen. Glory. Yung isang libro na may 7 tatak, yun ang aklat ng katubusan. Amen. Amen. Yun ang pantubos. Yun ang pantawag. Hallelujah. Kaya pwedeng tawagin niya ng kabanaran, ng katuwiran, pero hindi yung para sa nobya. Amen. Pag nobya, itong mga hiwaga, ito ang pantawag. Hallelujah. Kaya kung pantawag, ito ang ating tuturo. Amen. Amen. Ito ay pangangaral. Hallelujah. Ang ibang pastor, doon na sa simbahan nila, magtuturo at pupunta sa ibang simbahan, doon magtuturo. Ayaw nila magturo sa labas. Ayaw nila magturo sa publiko. Dahil para sa kanila, ito ay pang-iglesia. Pantawag ito. Ang tinatawag, hindi na sa iglesia. Ikaw, saan ka tinawag? Sa sanlibutan. Amen. Karamihan sa sanlibutan tayo tinawag eh. Amen. Eh kung wala man nangaral sa inyo, nandito ba kayo? Wala. Hallelujah. Kaya ano ang tinawag sa inyo? Itong hiwaga na napahayag ng itong tatak. So importante ito. Glory. Kapag matawag ng lahat, tapos na, wala na. Yes. Wala yung kaligtasan. Wala nang katubusan. Ang papalit, Great Tribulation. Hallelujah. Malaking kapigatihan sa mga wala damit pangkasal. Si brother, next. Other Glory. events made clear by prophecy. Ano sinasabi? But it is the whole word. Ano no? It is the whole word. Ito ang buong salita. Ito ang buong salita. Amen. So may partial na salita. May bahagi na salita. May buong salita din. Yes. Iba ito. Amen. Si All the word. lahat ng salita, The word of the hour. ang salita sa panahon ito. Glory. The whole word. Buong salita. Amen. Ang buong salita sa panahon natin. Amen. Ano ang buong salita sa panahon ni Wesley? Kabanalan. Ano ang buong salita sa panahon ni Luther? Katuwiran. Ano ang buong salita sa panahon ng Pentecostal? Mga kaloob. Ano ang buong salita sa ating panahon? Ang hiwaga sa ating panahon. Yung itong tatak. Kalayag. Yun ang ating panahon. Amen. Full word. Dito tayo mag-fellowship. Yes. Sa full word. Yes. Sa buong salita. Good. Kahit gaano pa kabay, Hallelujah. gaano pa sila kadami. Kung hindi siya ayon sa full word, ang babalaan doon ka mag-fellowship sa full word. Sa buong salita. Lord, Glory. Siyempre, is what counts. is what count? Ano ang binibira ng Panginoon? Hindi dahil mabait ang tao. Hindi dahil naman banal siya. Hindi dahil wala siyang bisyo. Amen. Hindi yun ang binibirang. What counts? Ano ang binibirang ng Panginoon? Ano ang hahanapin ng Panginoon? Ang full word. Hallelujah. That's what counts. Amen. Ang iisi ang binibilang panyahanap ng That's Panginoon. right. Ang buong salita. Amen. Walang kabuluhan ang katuwiran kasi magkaroon sila. Hindi naman buong salita. Right. Wala silang bisyo. Hindi magyapon nila mapuslan. Kung wala ang salita na buong salita. Amen. That's what counts. Ang binibilang dito salita. Amen. Hindi ko anong ginagawa ng tao. Kundi ko ano ang pinapalataya mo. Amen. Itong basihan natin,
Marami dito ang hindi mararapto. Glory. Dahil sa ugali, I'll never do it until God anoints a prophet. may propeta na siyang pahinga ng Panginoon. Dito ko dito, si Brother Branham ay kapitong sa hirong. Siya ang katuparan ng Malakias 4. Itong Malakias 4 na propeta, siyang ginamit ng Panginoon para magdala ng buong salita. Amen. Hindi yung mga kano, kung sino yan, o German, o mga supporters, na mga financial supporters na kung sino-sino simbahan. Kundi nag-usapan dito, mensahe, buong mensahe. At ang ginamit, ikapitong mensahero. Glory. At hindi kung sino-sino lang. May isa pa dito, katapusan. But, tama dito, ang katapusan sa dikibon. God of this evil age, Ang Diyos sa masamang panahon ito, her long hair, ang kanyang mahabang damit. Kayo yun! No. Hair. Buhok. Mahabang buhok. Nazareth, Dahil lang, huwag mo putulin. Pahabahin mo yan. Sabi ka, mapang. Ang mamimilok niyo sa magkagabang naman na. Malaputi siya na. Ang Diyos kabalo. Hallelujah. Basta magtumanan tayo. Yes. Si, Nazareth, vow, ang haba nyo nga buhok, inyong katipan sa Diyos. Bilang nasarit, Yes. nasarino, mga babae, nasarino. Ano ibig sabihin? Na ang buhay mo ay binukod mo para sa Diyos. Amen. Para sa Diyos ang dahilan kung bakit may buhok ang mahaba. Si, shows she is vowed to God. okay, tamo. Ikaw ay napailalim sa Diyos. Ikaw ay para sa Diyos. Pag mahabang buhok mo, para sa Diyos. Glory. Bound to God. Magpasakot kayo sa Diyos. Na kay Kristo kayo. Sa Diyos kayo. Sige? Her beautiful gown of his Dali lang. Babae naman ito. Ang kanyang magandang damit pangkasal, gown. May gown kasal. Right. Magkalipay ka mo. Kaya ang kasal sa Cordero kag siyang nobya, malapit na. Ano ang damit pangkasal? Ang beautiful gown. Sige. Lord, his promised word. Dali lang. Ano ang maganda mo? Hallelujah. Ang promisang salita. Ano ang promisang salita sa ating panahon? Ang pitong tatak. Ang iwakan ng pitong tatak. Ito ang promisa sa ating panahon. Lord. Ang Malakias 4, si Branham. Ito ang promisa. Glory. Gown. Magandang gown. Lord. Sindiritirol! May mga iglesia, may mga reliyon na kung magsamba, puti lahat ng damit, mahaba pa, pati manggas. Hindi yun pala ang damit pangkasal. Ang damit pangkasal ay ang mensahe na ipinangako sa ating panahon. Pag wala mensahe, hindi makasama sa kasalan. Hallelujah. Kaibigan, saan ka dumaan? Bakit wala ka damit pangkasal? Naumid. Okay, kapusin. Paa kamay, doon ka sa Great Tribulation. Doon ka sa malaking kapigatinan. Pero may damit pangkasal, preparado. Nakahanda na ang nubla. Nakabihis na ng damit pangkasal. Ano ang damit pangkasal? Ang mensahe.
Anong mensahe? Hindi basta-basta mensahe. Ang mga hiwaga na napahayag sa libro na may 7 tatak. Iyon ang ating damit pangasalan. Kung di ito na ipangaral ni kadamit mo, katuwiran, kabanalan, yun bang pandamit? Hindi yun ang ipinangako sa ating panahon. Kaya ang damit pangkasal sa ating panahon, ito ang pinakamisan. Beso. Wrap around her, vindicating her with himself. Dali lang. Itong mensahe sa ating panahon, ito ang ibinalot, pambalot. Amen. Sa nupya na ikakasal. Ano ang damit pagkasal? Ang mensahe na nahayag sa ating panahon. Hindi lamang basta salita. Pag sabihin mo salita, maraming salita. Salita sa panahon ni Luther, hindi yun. Sa salita sa panahon ni Wesley, hindi yun ang pambalot pagkasal. Amen. Meron sila sa kanyang panahon. Sa ating panahon, pwede ang pambalot sa nobya na pangdamit pangkasal. Kundi itong nahayag. Nasasabi naman ng ibang mga ngaral, hindi importante ang mensahe. Hindi lang importante ang mensahe. Ano importante? Mga gawa ng tao. Kapag hindi ito importante, meaning, hindi siya pwede marapsyon. Meaning, hindi siya nobya ni Kristo. Ang ibig sabihin, hindi siya interesado sa rapsyon. Maiiwan siya sa malaking kapigatian. Dadana siya na malaking kapigatian. Kaya bago dumating si Kristo, magpabautismo ang hindi pinabautismohan. Isa lang ang tunay na bautismo. Bautismo sa pangalan ng Panginoong Isus. Hindi para lumipat ka sa reliyon. Hindi para lumipat ka sa ibang simbahan. Kundi para mapatawad ang ating kasalanan at tanggapin mo ang Espiritu Santo na pinangako ng Diyos sa iyo at sa ating nasumasampalataya. Last, ang mensahe. Hallelujah. Importante. Ang mensahe na ito na siyang 7 tatak na nahayag, pantawag na, dapat pangaral, damit pangkasal na, dapat isuot mo na. Amen. Ito ang pambalot natin. Hallelujah. Huwag niyo yan punitin. Yes. Huwag niyo yan pamansahan ng ibang aral. Amen. Kailangan maging stricto kayo sa damit na inyong isusuot. Ingatan nyo yan. Amen. Na walang bayad, walang dungis, at walang ukot, walang mansa. Amen. Ano yun? Pagtuo mo! Pagtuo natin sa pitong lalaki dyan, damit pang kasal. Balik ko sunod. Preparado tayo sa kasal. Dalayang Lord. Kung wala kang nasang rapture, wala paglaom. Yes. Dahil may rapture, may paglaom. Lord. Mga tindo. Hallelujah. Amay nga dalayawon Diyos nga. Dalayawon ka Ginoo. Glory. Dalayawon ka Ginoo. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah sa labing gamahanan. Sa manunubo. Gamahanan ang manunubo. Gamahanan ang nagaysayo ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Salamat. Kituluan mo kami. Kung ano ka-importante ang mensahe. Kung ano ang iwonang sa mensahe, ano pinahin mo sa mensahe sa Hallelujah. nga amon tindugan ang mensahe. Yes. Mag-fellowship kami sa mga grupo nga nagatudlo ka nagato sa mga sa kanaturan. Hallelujah. Ganun yan. Mabuti hindi nadagtaan ang pagto. Kaamay ni Iba nadagtaan ang pagto sa sala na interpretasyon. Kanayaw ng Diyos, patawala kami dito. Patawala kami. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na makaako. Nadalaw ko namin para mawala din ikaw magkaroon. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you.